Ano na niya, Mr. Maravillas? Parang bumalik ka na. Pauwi na kami ni Mrs. Para masimulan yung pakikiisa natin sa panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na simulan na yung pakikiisa tumulong sa pagpaunlad ng bagong Pilipinas. Bawat mamamayan, bawat Pilipino may magagawa. Simulan natin ang pagbabago sa ating mga sarili. Di ba, mga kababayan? Pero anya Mr. Maravillas, tumindi yung away para niyang civil war na ng mga Marcos at Duterte. Hindi man po nakikipag-away yung ating Pangulong BBM. BBM. Hindi man po palaaway ang pamilya Marcos. Sila po ang inaaway. Ang dami kasing na-insecure sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At alam naman po ninyo, yung mga nag-intensyon sa politika, pag nakatikim na po, nakatikiman yan, ng Mr. Maravillas, ng confidential funds, kasama na po yun. Kaya inaaway po yung ating Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Pero yung magpinsan po, hindi man po nakikipag-away. Sila yung inaaway. Pero anya Mr. Maravillas, di ba rumisbak na yung ating Pangulong Bongbong? Sinabihan niya ng ating Pangulo na yung mga ginagawa na mga ganong pronouncement ng dating Pangulo, Pangulong Digong, dahil sa fentanyl. Sa epekto ng fentanyl. Ako po, iba man po yung aking reading. Positive yung aking interpretation. Yung reading ko po sa statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Actually, sinagot lang niya yung tanong ng mga reporters before siyang lumarga papunta sa working visit po sa Vietnam. And in fact, concerned pa nga po siya sa health ng ating Pangulo, ng dating Pangulo. Kaya sinabi niya na kailangan na asukasuhin ng kanyang mga doktor. Itong si Digong, ano niya Mr. Maravillas, iparehab na. Yung fentanyl po, by his own admission po ni Digong, sinabi mismo ni Digong noong panahon niya, presidente pa siya, na nakaka-addict yun. Sinaway nga siya mga kababayan ng kanyang doktor. Pero tinuloy-tuloy, mga kababayan ni dating Pangulong Digong. Yung term na ginamit ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man po magparehab. Kundi magpagamot. Iparinig ko sa inyo yung statement ng ating Pangulo sa interview ng mga reporters para hindi po mamisinterpret, nami-misinterpret ng karamihan ng mga nanggagatong nanggagatong ng gulo na rumisbak yung ating Pangulong Bongbong. Buniltahan si Digong dahil mga kababayan sa sinabi nito doon sa rally sa Davao ng Pangulo bangag. Hindi po ugali ng mga Marcos yung bumuelta. Hindi po sila ganon. Wala silang ugaling yung vindictive po. Walang ganong pag-ugali po yung pamilya Marcos. Mapagparaya sila. Mapagtimpi. Refined yung ugali nila kasi maganda po yung breeding nila eh. Hindi tulad ng kabila ng breeding po. German Shepherd. Kombinasyon mga kababayan ng German Shepherd na askal. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Ngayon man talaga yung pinapakita nilang ugali po, pati pananalita, askal. But before ko iparinig sa inyo mga kababayan yung statement ng ating Pangulong Bongbong, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa.
Huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At sa mga Marcos loyalist po, subscribe kayo po dito sa ating channel para hindi po kayo mabiktima ng fake news na pinapalaganap ng mga dilawang DDS, mga minions po ni Maudigs at ni Inday. Panahon na mga Marcos loyalist na mag-unite po tayo. Kasi iba po ang intensyon ni Maudigs. Gusto ng yung anak gustong papag-resignin, mga kababayan, yung ating Pangulo, yung kapatid niya, Vice Presidente. Di ang ibig sabihin nyo noon, mga kababayan, oo po, si Inday. Nagmamadalian niya, Mr. Maravillas. Nagmamadali at naggatong na naman po si Maudigs doon sa kanyang speech sa ating military at nanggagatong po ng people power. Baka daw matulad. Ayaw ko niya, pero baka niya matulad ka sa iyong ama. Yun ang mga pagbabanta, mga kababayan ni Maudigs. Pero niya sabi, Mr. Maravillas, ng ating Pangulo, ipikto ng fentanyl. Kaya nga po, dapat magpagamot, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Pero, meantime, mga kababayan, sa mga naghahanap pala po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Marami na po yung nagpapabooking dito sa amin sa Colossal. Para po makatipid kayo kahit saan kayo gusto mag-travel, pwede rin po kayo magpa-online booking sa amin sa mga hotels. At may Grab Car Rental po kami, may Paymaya, may Bayad Center. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jelon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito po yung aming Innova. Lagi pong matao dito sa amin. Dumating na rin po na set up na rin yung mga bago naming gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. Gusto na niya namin marinig yung statement ng ating Pangulong Bongbong na magpagamot, magpatingin sa doktor, mga kababayan, yung dating Pangulong Digong. Kasi ito mga mga behavior na dinidisplay ng dating Pangulo, sabi ni President Bongbong Marcos, tingin ko niya dahil sa fentanyl, epekto ng fentanyl. Yung fentanyl po, addictive po siya. Pero sinabi po ito ng ating Pangulong Bongbong, hindi para siraan si Digong. Mataas yung kanyang respeto sa dating Pangulong Digong. At concern siya po sa health condition. Kaya sinabi niya po yon, hindi para gumanti sa mga masasamang binitawang salita, tinawag na bangag yung ating Pangulong Bongbong. At may presidentian niya tayong adik, sabi ni Digong. Hindi ganun po yung pahayag ng ating Pangulo. It is out of love, mga kababayan. Christian love. Di ba sabi sa Bible po, pag ikaw anya binato ng bato, pag ikaw ay pinukol ng bato, gantihan mo ng tinapay. Di ba? Batuhin mo ng tinapay. Pag ikaw anya sinampal sa iyong mukha, ibigay mo pa yung isa. Yung kabila. Christian love. Di ba yung tinuturo sa Bible? Love your enemies. Yun din ang ginagawa ni Super Ate po. Minamahal niya ang kaaway. Kaya yung Marcos Romualdez, mga kababayan, habang inaaway, hindi man sila inaano. Di ba? Di ba nagsimula ng kaguluhan ito? Nang away po sila.
Ang punot dulo po, yung pagtanggal sa confidential funds. At yung nauna po na attempt kay Speaker Martin ng members ng The Platters. Doon pala nagsimula mga kababayan at nagpick siya doon sa confidential funds na si Inday man lang po yung nagsabi. Ulitin natin mga kababayan, hindi ibinigay yun sana ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero si Inday mismo yung nagsabi. Dahil sa need po ng ating mga security agencies, o di ba? Yung PSG kulang na kulang sa pondo po. Lalo't may issue tayo dito sa West Philippine Sea. Sabi ni Inday, I leave it anya to the wisdom of Congress. Nang tanggalin po, nagtantrum si Inday, galit na galit, ito na ngayon. Tumindi, mga kababayan. So sila yun ang away. Yung mga Marcos Romualdez po, wala sa kanilang reputasyon ng ganong pag-ugali. Hindi sila pala away, mga kababayan. Maganda yung breeding nila. Hindi askal. Refined, pati sa kanilang pananalita. Pakinggan po ninyo yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ini-interpret lang po negatively ng mga critics. Pero yung pahayag ng ating Pangulo is not an attack. It is a concern to the former president out of love, mga kababayan, na dahilan niya sa fentanyl. Kaya kailangan na niya na siguro magpatingin na siya sa doktor. Ito po yung interview ng mainstream media. Iparinig ko po sa inyo. I-play ko po dito. Yung audio lang, kumbaga ipakita ko sa inyo yung video po. Hindi ko tutumbukin, isisintro yung baka kasi ma-restrict. Pakinggan po ninyo yung sabi ng ating Pangulo sa interview ng mainstream media before siya lumarga pa Vietnam. Sa statement ni President Duterte last night sa drugs, sa People's Initiative. And urging you to resign. Sa camera lang. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, it has to affect yung kaya, alagay ko, kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang yung... I won't even dignify Okay, myself. PDEA report. Thank you. Thank you, sir. Thank you po, Mr. President. Malinaw po mga kababayan. Ito yung transcript para malinaw. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. O ngayon, tingin ninyo, sino yung addict? You see, bumuelta niya Mr. Maravillas lahat sa pagmumuka ni Maudigs, yung kanyang mga pinagsasabi. Kayaan niya ganon kung magsalita si dating Pangulong Digong. May seryoso kasi niya yan na epekto sa tao na PRRD has been taking the drug niya for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago? Something like that. After 5 to 6 years niya, it has to affect kung kaya nagkakaganyan. So intindi na lang po natin siguro yung dating Pangulong Digong kung bakit napakasama kung magsalita po siya very aggressive. Wala kang marinig na na mabuting pananalita sa kanya. Pinagmumura yung ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa
prayer rally pa naman yon. Saan ka nakakitang prayer rally? Nagmumura yung dating Pangulo. Minumura po si President Bongbong na hindi man po siya inaaway, hindi man po siya inaano. Ano bang ginawang masama ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanya? At kay Inday, hindi ba? Wala man pong ginagawang masama yung pamilya Marcos, pati nga yung kanyang kapatid na si Amy Marcos, kumampi pa sa kanya, ano pa yung kulang? Di ba? Pagkatapos, sabi nga dito sa amin, tinamo ng kanyang anak na sino yon, si Basti yata o si Pulong, parang si Basti, tinamo, sinumbatan yung ating Pangulong Bongbong Marcos na pinapalabas walang utang na loob. Kasi po, pinalibing yung tatay ng ating Pangulong Bongbong. Noong Pangulo pa yung kanyang tatay na si Digong, pinalibing niya sa libingan ng mga bayani. Niya naging Pangulo naman siya ng Pilipinas dahil man sa support ni Amy Marcos at ng mga Marcos loyalist. Without the support to the Marcos loyalist ni Amy Marcos, hindi nangampanya sa kanya, hindi man siya po magiging Pangulo ng bansa. So, amanos na po. Diba? Saka may karapatan yung dating Pangulong, yung pamilya Marcos na ilibing sa libingan ng mga bayani si Apo Lakay kasi sundalo po. Diba sa libingan ng mga bayani, ang libingan ng mga bayani para po yon sa mga sundalo. Si Apo Lakay po sundalo. At saka sabi nga natin, nanunumbat sila. Amanos na po. Naging Pangulo siya. Dahil sa mga Marcos loyalist, dahil kay Amy Marcos, na di man sila kilala sa buong Pilipinas. So ano pa? Anong isusumbat po? Baka niya Mr. Maravillas kasi pare-parehas yung ugali nila. Yung mga Duterte lahat nagbifinta nila. May mga tato nga po. Ibang mga gang members, ganun po yung ganun yung mga ginagawa sa katawan. May mga tato. Pati si Inday may tato. So sabi ng ating Pangulo, after 5 to 6 years niya, it has to affect kung kayaan niya nagkakaganyan. Also, I hope his doctors take better care of him. Hindi pinapabayaan like yung mga nagiging problema. So, concern pa rin mga kababayan sa madaling sabi, yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa dating Pangulong Digong, kahit sinisiraan siyang sinisiraan, inaatake siyang inaatake, mga kababayan, pinagsasabihan ng mga masasamang salita, buong pamilya na po, ganging up against our president. Pero tingnan ninyo, out of love, ganun ang karakter ng mga Marcos. Concern pa rin siya, dapat na niya siguro asikasuhin siya ng kanyang mga doktor. Pero ininterpret ito negatively ng mga critics. Rumishback niya si Bongbong. Hindi po ganon, mga kababayan. Concern lang po sa dating Pangulo, si Bongbong Marcos. Kaya naintindihan niya kung bakit nagiging ganyan ang pag-uugali po. Ano niya, Mr. Maravillas? Parang nasisiraan na ng... Kaya niya, dapat talaga niya magparehab na. Hindi man po rehab yung dapat na term. Magpagamot lang. Magpa-check up na. Ganon ang gustong mangyari. Ang suggestion man lang po ng ating Pangulong Bongbong. Inadmit mismo yan ni Digong, mga kababayan, nung panahon niya. Ito po, basahin ko sa inyo. Published by Impact Leadership, sabi ni Digong, I used to press something here, fentanyl. In 2016, then President Duterte, Rodrigo Duterte, explained during the Wallace Business Forum dinner why he always holds the side of his cheek. I used to press something here, fentanyl. It's a painkiller. My doctor Anya learned that I was using the whole patch
because I felt better. When he knew it, he blew his top and said, "Stop it. The first thing that you would lose is your cognitive ability. And if you are noticing it," he said, "maybe because you are, abusing the drug." O siya mismo yung nagsabi niya. Nagsabi niyan. Drug, kuhan po siya. Nag-abuse siya ng droga. By his own admission, mga kababayan. Inaboso niya yung fentanyl, an addictive drug, mga kababayan. At sabi ng kanyang doktor, ang una niyang mangyayari niyan, you lose your cognitive ability. Anong ibig po sabihin ng cognitive ability? I-consult natin po sa I-google natin para hindi na ako yung magpaliwanag. Baka magkamali tayo. Mabas tayo ng mga DDS. Google. Pasiguro. Ano daw yung cognitive? Cognitive means relating to the mental process involved in knowing, learning, and understanding things. Pag nawala na yung cognitive ability mo, hindi ka na makaintindi. Di ba? Nakakalusaw po ng utak. Madaling sabi, in simple terms, yung droga na tinitake ni dating Pangulong Digong, nakakalusaw ng utak. Kaya siguro ganon, tama yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung bakit siya nagkakaganyan. Para nang kung magsalita, walang manners. Pag bumuka yung bibig po. Kaya nadamay siya, Nadamay yung kanyang, tawag dito, yung kanyang kaibigan, si Pastor Gibbs, nadamay yung SMNI. Suspendido. At namimiligrong mawala yung franchise. Saan nagsimula yon? Sa programang Gikan sa China. Gikan sa masa para sa masa. Kaya mga kababayan, malamang nagkakaroon ng sinasabing cognitive dissonance. Yung dating Pangulong Digong, ano niya yan na dissonance mo, Mr. Maravillas? I-google ulit natin po. Google. Cognitive dissonance is the discomfort a person feels when their behavior does not align with their values or beliefs. Cognitive dissonance is a psychological phenomenon that occurs when a person holds two contradictory beliefs at the same time. Kaya po yung ating dating Pangulong Digong, kontra-kontra kung magsalita. Just 2 weeks ago, mga kababayan, naglangis-langis siya. Sa Pangulong Bongbong Marcos, pinuri pa. Kasi naman Mr. Maravillas, may hinihiling. May pabor na gustong hingin yung kay Pastor Gibbs, saka yung issue sa ICC na para lumambot. Hindi nangyaring lumambot, mga kababayan, lalo na yung sa issue sa kanyang kaibigan ni si Pastor Gibbs na in hot water. At malamang masara yung SMNI kung saan nagpo-programa siya. Nagmasens na walang mangyayari, umatake. Noong linggo, mga kababayan, yun ang cognitive dissonance, mga kababayan. Kaya tama po yung advice ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Out of love, concern siya po sa health ni Pangulong Digong, dating Pangulong Digong. Kaya imbes na magalit siya o rumisbak siya ng masasamang salita, ito yung naging statement ng ating Pangulong Bongbong. So I hope his doctors take better care of him. Hindi pinababayaan like yung mga nagiging problema. So yun po ang dapat gawin ng pamilya Duterte at yung mga nagmamahal na mga minions niya, mga DDS. Imbes na siging pakipag-away ninyo, kung mahal ninyo yung dating Pangulo, di ba yun ang tinitingala ninyong leader? At wala nang mas magaling pa sa inyo kundi si Digong. Kaya po ipatingin ninyo sa doktor.
Sa Mandaluyong yata, may mga Mandaluyong nga niya, Mr. Maravillas, di ba yung nilalagyan ng jacket? Iba niya yung nilalagyan ng jacket yung dinadala doon na pasyente? Doon ba yun dinadala? Sa kung saan? Gusto niyo sa Beijing, China? Di ba? Para maasikaso ni Xi Jinping mismo. Kaibigan niya si Xi Jinping eh. Patingin siya sa mga magagaling na doktor na Chinese. Baka niya, Mr. Maravillas, pagbalik niya ni Digong dito sa Pilipinas, Chinese nang magsalita. Laloan niya tayo nagka-problema niyan, Mr. Maravillas. Kahit siguro saan niya gusto. Dyan sa Davao, sa Maynila, importante po, mapatingnan yung cognitive. Yung mental condition ng dating Pangulong Digong, mapatingnan po para maayos, mahigpitan yung... Kasi po, siyempre hindi natin maalis. May impluensya pa rin siya sa ating mga mamamayang Filipino. Nanggatong na sa military na naman po. At parang gusto niya na gatungan yung people power. Nag-warning po sa ating Pangulong Bongbong, baka niya matulad ka sa tatay mo. Ayoko niyang mangyari yung ganon. So, seryoso na po. Baka masabit po sa sa pag-overthrow ng ating administrasyon sa kudita. Magkagulo-gulo dito sa Pilipinas dahil yung leader na sinusunod po ninyo, may medyo kailangang magpagamot. Di ba? Hindi nasa tamang pag-iisip. O ito, yung sabi niya po, baka impact leadership po, yung source natin. Baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Former President Rodrigo Duterte warns President Ferdinand Marcos Jr. that he will have the same fate as his father who was removed from office because of the People's Initiative. Bongbong Bangagyan, may drug addict tayo na president. Noong ako ay mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PIDEA doon sa listahan. Wala pong listahan, mga kababayan. Nagsalita na yung PIDEA. Never na may listahan na ganon. Nandun na niya yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ayan tuloy, with that statement na silipan na siya ng butas ng mga dilawan. Sabi ng mga dilawan, may nabasa akong post. Ilan niya sa mga kaibigan na drug lords ni Digong ang hindi man niya ipinakulong kasi kaibigan. Di ba? So nasilipan ng butas yung mga statement ni Digong. Kasi naman niya, Mr. Maravillas, sabi ng Pangulong Bongbong, kailangan na magpadoktor na talaga. Epekto ng fentanyl. Inilulubog ni Digong yung kanyang sarili. Ikaw pumasok kayo ng alanganin, Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo, then ako takot, ayaw kong mangyari sa iyo yan. O, kita ninyo? Kontra-kontra na naman yung sinasabi niya. Epekto po ng fentanyl, cognitive dissonance. Diba? Iba yung sinasabi sa nasa isip niya. Iba yung double talk nga po. Cognitive dissonance, mga kababayan. But anyway, yung ating Pangulong Bongbong Marcos po, hindi siya distracted nitong distracted pala. Hindi siya distracted nitong mga pag-iingay ng mga Duterte. Tuloy-tuloy lang po siya sa pagtrabaho. Nandun siya ngayon for a 2-day visit sa Vietnam. O, sabi diyan, Marcos assures food for all amid El Nino. Na makikita ninyo, maayos yung pag-iisip ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
Kasi hindi siya naka-fentanyl. Ano ba? Focus na focus siya sa kanyang trabaho para sa bagong Pilipinas, para umunlad po ang ating bansa, para sa mga mamamayang Pilipino. Ayos pa? Ayan man lang po. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya, kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Bastang wag titira ng fentanyl. Maganda niya yung patutungawan ng ating bansa. Basta yung leader walang fentanyl. Bye-bye po mga kababayan. God bless.